Hi, my name is Encyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Antayin mo ko dyan! Maabutan kita, ha? Maabutan kita. Maabutan kita. Run, Toto, run. Chase yourself, run. Come on. Our vocabulary term is rivet. Rivet. May hinahabol yata yan si Toto, Mr. Dictionary. Yan. Ang rivet mga sombreros ay pwedeng noun, pwedeng verb. Pag verb po siya, ito po yung pag-agaw o pagkuha mo ng atensyon ng mga tao na or ang interest nila na hindi na sila nakakawala doon sa bagay na yun. Or pwede rin ikaw mismo ay na-rivet or na-hold yung attention or interest mo sa isang bagay, sa isang tao, or sa isang pangyayari. Ang mga possible synonyms po natin dito ay fix, froze, captivate, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Sophie is a teacher with an ability to rivet the attention of his learners by giving them a bowl of gnocchi during recess. Rivet. The word gnocchi has 3 acceptable pronunciations, by the way. Gnocchi, 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 yada yada. Sophie. Do you know Sophie Germain? Si Sophie Germain or Sophie Germain mga sombreros ay isang French mathematician na may great contribution sa acoustics, elasticity at number theory. Pero ito yung nakakatang kwento niya. May isa siyang scenario na gusto niya mag-aral sa isang polytechnic pero nakaban ang mga babae. Kung kaya nag-disguise siya na isang lalaki gamit ang isang pangalan ng estudyante na lumalis na sa school o sa polytechnic na yon. Pero nagulat yung professor na bakit tumaas or naging excellent yung performance nung estudyanteng ito na dati ay very poor, no? Kaya pinatawag ng professor and he found out na yun nga, si Sophie nga ay babae at hindi lalaki. Si Sophie Germain mga sombreros ay nag-disguise or nagkunwari, no? Nilinlang niya yung kanyang professor. 2 Corinthians 11:14-15, sabi dito, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. John 8:44. You are of your father, the devil. No, father daw ng or anak daw ni Satanas ang mga naglilinlang o nagkunwari. And your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him, in Satan. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Mga sombreros, case-to-case basis, yung kay Sophie Germain kasi, ay parang kasi kailangan niya ng kailangan niyang mag-disguise sa lalaki para makapasok at makapag-aral, ay medyo parang mapapatawad mo pa yung gano'n, no? Pero kapag tayo po ay nanlilinlang dahil sa panloloko sa tao, no? Dahil sa gusto mong i-cheat mo ang tao mo sa relasyon, no? Sa anumang bagay, ayun po yung masama. And sabi dito, masakit man, ay tatay daw nila si Satanas kasi si Satan ang father of all lies and disguise and deceit and treachery, mga sombreros. That is why pero hindi po ako galitahan po natin ito in truth and in love. Alright, so let's read love and obey what's in the Holy Bible. Asin kayo dyan. Ang asin mga sombreros ay may chemical name na sodium chloride. Ang sodium or ang element na sodium ay na-discover ng English chemist na si Humphrey Davy. Iba pang na-discover niya mga sombreros na elements ay chlorine, manganese. Pero merong madilim or malungkot na kwento mga sombreros si Sir Humphrey Davy. Kasi habang siya po ay nagtatrabaho sa kanyang laboratory, ay nasabugan po siya ng nitrogen trichloride na naging sanhi ng pagka-damage ng kanyang paningin. Kung kaya, he had to wear eyeglasses for the rest of his life, mga sombreros. Pero ito po kasi mga sombreros, iodized, hindi po ito sponsored by any company or brand po dito mga sombreros, ha? Pero yun po, ang element symbol po ng sodium mga sombreros ay Na, not ba sodium Na, pero ang layo. Ang Na kasi mga sombreros ay mula sa Latin word na natrum. Nang ibig sabihin po, kung itatranslate natin sa English ay soda. Kaya sodium, no? Soda, sodium. Muli po ito po si mula po rito sa Camilla Village sa Tagum City. Ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina K. Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Si Mr. Dictionary. Si K. Grampich or Kasombrerong Grammar in Speech.
At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami! Ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Kasembrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasembrerang Grammar and Speech. Antin mo ko dyan! Maabutan kita, maabutan kita. Maabutan kita, maabut. Toto's dropping sweats. Ew, our vocabulary term is rambunctious. Rambunctious. Sino kayang hinahabol niya, Mr. Dictionary? Sino hinahabol mo, Toto? Ang rambunctious, mga sombreros, ay adjective. Ito pa yung paglalaraw natin sa mga tropa natin or sa mga taong punong-puno ng energy. Pero, sa pamamaraan naman na sobrang ingay. Ayaw po natin muna. Mga possible synonyms po natin dito ay boisterous, kung napanood yung vlog natin about boisterous. Raucous, kung napanood yung vlog natin. Noisy, etc. At pag ginamit naman yung sentence ay, give it up, Mr. Dictionary. Carl almost shouting to his rambunctious students to do segue, but they did not listen. Rambunctious. Segue, segue, segue. This one is a transitive verb, adverb, or preposition meaning to move smoothly from one song, one place, one subject to another. Segue. Yada yada. Carl. Do you know Carl Friedrich Gauss? It's Gauss for German. Si Carl Friedrich Gauss, mga sombreros, ay isang German mathematician na tinatawag ding the last master of all mathematics kasi he revolutionized number theory at nag-imbento ng method na least squares. At ito pa, ang kanyang great contribution or profound contributions na tinatawag niyang Gauss's Law or Gauss's Law for Magnetism. Kapag may rambunctious, mga sombreros, na mga tropa, na mga bata, na ingay, na ayaw natin, nawawala ang ating temper, nagiging bad-tempered or ill-tempered tayo, no? Kumbaga pa, nawawala yung ating patience sa ating sarili at gusto nating kumawala at magwala, no? Basahin po natin about bad-tempered. Proverbs 14:17. A man of quick temper, ayon, acts foolishly, and a man of evil devices is hated. Proverbs 25:28. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Nako, matindi. Ephesians 4:2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Ang opposite po ng pagiging bad-tempered natin, pagiging quick-tempered, pagiging ill-tempered, pagiging cantankerous, pagiging Karen, pagiging bumutin, pagiging mainisin, ay yung pagiging gentle, no, pagiging patient, no, pagiging kind. Ito lahat ng yung mga masasum up natin into love. Kasi kung mahal natin, kalma, makinig at unawain, ganyan. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba kung bakit mapait ang palaya? Mapait daw, bitter, kasi hindi nakasama doon o hindi nakasali sa bahay kubo at saka kulong. Pero hindi po. Ito po yung mga sombreros. Ito ay dahil sa bioactive compounds or meron itong bioactive compounds na tinatawag na saponins at saka terpenoids. Ang saponins at saka terpenoids, mga sombreros, ay may important role para rin ng pababain ng ating blood sugar. Kung kaya mainam siya para sa mga taong may diabetes, mga sombreros. Muli po, ito po si Kasombrero Dennis.
Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, Encyclopedia. si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, nagiging muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!